Parang maliwanag pa sa video pero dito sa amin yan padilim na. Mula alas 12 pag out ng guest hanggang maghapon hindi pa kami natapos sa mga gawain namin dalawa. Wala kasing kasunod na guest nitong araw na to kaya hindi na kami nagtawag ng cleaners. Kaya ito dire-diretso trabaho. Kailangan kasi naming matapos to ngayong araw kasi may kasunod kaming guest bukas. Tapos minsan mas maaga pang dumadating yung guest sa oras ng check-in nila kaya kailangan talaga namin tapusin to para kahit dumating ng maaga yung guest walang magiging problema. Akala ng iba napakadali lang ng trabaho namin, nagpa-easy lang kami dito pero sa totoo lang hindi talaga. Kailangan kasi namin i-maintain na malinis yung resort para anytime na may papasok wala magiging problema. Tapos may ginagawa pang building sa tapat neto sa may baba kaya yung mga alikabok papunta rito sa amin. Kaya pag ganitong walang kasunod ngayong araw, dinawashing talaga namin tong buong resort. Ini-sprayhan namin ng tubig para matanggal yung mga alikabok. Sinisigurado talaga namin lagi na malinis ng resort para maganda yung review. Kasi syempre, pag maganda ang review, ibig sabihin nagagampanan namin na maayos yung trabaho namin dito sa resort. Sa lahat nga ng trabahong napasukan ko, ito yung pinakagusto ko. Kasi unang-una wala kang pinapakisamahang ibang tao. Tapos kasama ko pa yung pamilya ko dito nakatira. At wala kang boss na lagi nakatingin at nagmamasid sa lahat ng ginagawa mo. Pwede ka mag-trial and error pag nagkamali ka kasi wala namang sisita sa'yo. Tsaka isa pa wala naman talagang trabahong hindi nakakapagod kaya okay na ako dito. At ang pinakamaganda sa lahat ay napakabait ng boss namin. Sa tuwing pupunta siya dito ay lagi niya tinatanong kung ano bang mga kailangan namin. Sinisigurado niya talaga na komportable kami dito. Kaya naman sinusuklian ko talaga siya ng maayos at magandang trabaho. At laking pasasalamat ko rin sa mga taong naging tulay para makapasok ako sa trabaho na to. Dahil kung ikukumpara yung buhay ko sa probinsya at yung buhay ko ngayon, masasabi kong napakaswerte ko na. Pero sa totoo lang, mas gusto kong tumira sa probinsya. Kung may trabaho lang ako doon na kayang bumuhay sa pamilya ko ay doon na talaga ako titira. Kaso walay. Napakadalang ng trabaho doon at napakaliit din ng sahod. Doon nga rin lumala yung sakit ko sa baga dahil sa mga trabahong mabibigat. Ang trabaho ko nga nung nasa Mindanao ako ay ang pagraraha. Sa mga di alam ang pagraraha, yun po yung pagpuputol ng puno para gawing panggatong. Pero pili lang yung puno na pinuputol namin kasi hindi naman lahat ng puno ay magandang panggatong. Pinipili lang namin yung matitigas na kahoy na pwedeng panggatong sa lechon, malakas pumaga at matagal maubos. Kaya mas doon nabugbog yung katawan ko sa pagraraha, pagpuputol, pagbubuhat, papuntang bayan. Kaya nung lumala ang sakit ko lalo kami naghirap ng pamilya ko doon. At buti na lang may mga ilan tumutulong sa akin, mga tita ko, pinsan ko, mga matatagal ko ng kaibigan, kaklase, mga kapatid ko at lalong lalo na yung mama ko. Ito yung mga panahong malala talaga ang sakit ko at di talaga ako makapagtrabaho. Sobrang negative ko na nga mag-isip nun na feeling ko di na ako gagaling talaga at mauuwi na lang ako sa pagkamatay. Pero awa ng Diyos, ito buhay pa. 3 or 4 na buwan din kami ganun ang sitwasyon namin na umaasa lang kami sa mga bigay-bigay ng mga may malasakit. At dahil sa ganung sitwasyon namin is doon ko na patunayan yung kasabihang God will provide. Nung medyo naka-recover na ako, may dumating sa akin na good news. Si Mama Abit nga ay nagdala sa akin ng good news at siya yung bisor ko dati nung nagtatrabaho pa ako sa Manila. Pinakontak niya nga sa akin si Kuya Pompom, nakatrabaho ko dati at nakuha na rin ng boss namin para mag-caretaker sa isa niyang resort. At yun nga, nakontak ko si Kuya Pompom at nagkausap kami. Matagal na pala sana niya akong aalokin ng trabaho na to. Ang kaso di niya ako makontak. Nasa bukid kasi kami ng mga panahon na yun. Dahil sa good news na yun, ayun, nabuhayan ako ng loob. At dahil doon nabawasan yung stress ko at mabilis akong nakarecover talaga. May 1 buwan nga rin akong naghintay sa probinsya dahil di pa tapos at under construction pa yung babantayan kong resort. Nung mabalitaan niya ng mga biyanan ko na babalik na kaming Manila, ay agad-agad sila nagpadala ng pamasahe namin pabalik. Kaya kahit hindi pa ako pinapapunta ni Bossing, nakabalik na kaagad kami ng Manila. Pagdating nga namin ng Manila ay nag-update ako kay Kuya Pompom na nandito na ako sa Taguig at sinabi naman niya kay Bossing kaya tumawag sa akin si Bossing at nag-usap kami. Napag-usapan nga namin ni Bossing na habang hindi pa tapos yung ginagawang resort dito sa Batangas ay doon muna ako kay Kuya Pompom sa Tagaytay. Ang purpose nga nito ay para matuto ako sa mga kailangan gawin at mga trabaho sa resort. Kaya ayun, 2 days lang ako nag-stay sa Taguig, pinapunta na kaagad ako ng Tagaytay. Umabot din ako ng halos 4 o 5 buwan sa Tagaytay bago ako nakapunta dito sa Batangas dahil sa delay ang construction nito. At nung buwan ng November patapos na nga ito kaya pinapunta na kami ni Bossing dahil nandito na yung ibang gamit. So ayun nga, nandito na kami. After 1 buwan kinuha na rin namin yung mga bata at transfer namin dito. At sa kasalukuyan, we live happily ever after. Alright. At hanggang dito na lang kwentuhan natin dahil nagkabulol-bulol na ako. Thank you po.